Hey guys, ang mabilis na unboxing lang po dito sa may iQOO Z10 Turbo Pro 5G. Ito po guys ang pinakaunang Snapdragon 8S Gen 4 na i-unboxing po natin ngayon. Isang mabilis na unboxing lang po guys para po makita natin kung ano ba ang i-expect natin sa smartphone na to. Nakuha ko po siya ng around 20,000 ngayon sa may online. At mukhang napakaganda po ng kanyang specs bukod po sa kanyang napakalakas sa processor. Meron din po siya guys na napakataas na battery. Na hindi nyo i-expect guys na talaga bang magugulat kayo kung gano'n siyang kataas. Dito po sa may package siya guys is meron po siyang jelly case na kasama. Ito po siya guys, color black po siya na case. Then ito po yung charger na kasama niya. Meron po siyang cable na Type-C to Type-C. Yan. Then ito po yung ating charger. Meron po siyang 120 watts sa charger dito. At dapat lang guys, dahil napakataas din po ng battery, itong si iQOO Z10 Turbo Pro 5G. Buksan lang natin guys. Tingnan natin ng sabay-sabay yung kanyang design. Ito. Kulay black po itong pinili ko. Siyempre meron din siyang available na ibang kulay. Pero siyempre ito naman ang pinili ko. Itong kulay black para naman maiba tayo. Dahil puro color white po yung mga pinipili ko. Itong design niya guys is napaka-simple lang po niya. Meron po siyang matte na design dito na hindi po siya fingerprint magnet. At ito pong camera natin is kung papansin natin guys is meron po siyang dual camera. Na merong parang siyang circle pero para din siyang bilog. Yan guys, so napakasimple lang po ng kanyang design. At itong smartphone natin guys is hindi rin po siya ganun kakapal. Actually, medyo mabigat po siya ng konti. Kung titingnan ko siya or kapakikiramdaman ko guys dahil meron po siyang napakalaking battery. I-set up lang natin saglit para makita natin yung kanyang... Ito na guys yung ating display ng iQOO Z10 Turbo Pro 5G. Siyempre, China ROM pa rin yan. Ayusin ko na lang po yun mamaya guys pagka sa full review natin. iQOO Z10 Turbo Pro. Yan guys. Then ito po yung ating processor. Meron po siyang Snapdragon 8S Gen 4. 12GB RAM. At 256GB na internal storage. Siyempre kung nawababaan kayo dyan, meron din po siyang mataas sa version. Hanggang 1TB na storage. Ito guys yung ating battery. Nagiging normal lang po talaga ngayon ng 7,000 mAh sa battery ngayon. Yan guys, so napakataas po niya. Considering guys na medyo madalang pa po ang ganitong klase ng mga battery ngayon, especially sa mga global release ng mga smartphone. At nakukuha lang po natin guys yung mga ganitong klase ng specs. Yung merong malakas sa processor at merong mataas sa battery. Dito po sa mga China ROM ng mga smartphone guys. Ito po yung first look natin sa kanyang design saka sa kanyang UI. Siyempre, lalagyan muna natin to ng Google. Siguro guys, sa mga nahihirapan po maglagay ng mga Google sa mga smartphone po nila, ang una ko pong ginagawa dito guys is inaayos ko po muna yung ating keyboard guys. Siyempre, dapat naka-QWERTY muna siya. At ilalagay ko po siya dito sa may English para po hindi tayo mahirapan. Yan. Then, pagka magse-search na po tayo, hindi po tayo mahihirapan maghanap sa may online. Then, pag na-connect na natin sa may Wi-Fi guys, syempre, punta tayo sa pinaka-browser niya. Yan. Mag-search lang tayo ng google.com syempre, at doon tayo magse-search dahil mahihirapan po tayo kung hindi tayo dito gagamit. Then, search lang po natin guys yung Google Play Store. Google Play Store na APK. Yan. Isang dinadownloadan ko guys is itong APK Pure dahil dito po ako nadadalian. Bubuksan lang natin yan. Kaya mangyayari dito guys is i-download po muna natin yung pinaka APK Pure na application. Diyan po natin siya i-download. Download muna natin to. Then diyan po natin i-download guys yung pinaka application natin ng Google. Yan po yung pinakamabilis na way na alam ko kung paano po maglagay ng Google Play Store sa mga China ROM po ng mga smartphone. Hintayin lang natin ulit matapos. Then guys, pagkatapos natin ma-install yung APK na application po na to, itong APK Pure. Syempre dito po natin i-download yung ating Google Play Store. Google Play Store. Wait lang ulit nating matapos. Then after po niyang matapos guys, okay na po yan. Install nyo na lang po. Then saka po natin tanggalin itong mga napakaraming application na hindi natin kailangan. Then okay na po yan.
Ang nakakatawa lang talaga sa mga China ROM na mga smartphone is halos wala po talaga siyang bloatware. Ang maiiwan din lang dito guys is yung kanilang mga default na mga application katulad po ng mga gallery, yung mga settings po niya. Then ibang mga application na hindi na kailangan talaga. I mean mga kailangan lang talaga. Then itong mga Chinese ROM na itong mga Chinese apps na mga application is matatanggal po natin yan. Dagdag ko na nga rin po pala guys, tanggal ko na po yung mga ibang application po na hindi kailangan sa kanya. At nakapaglagay na rin po ako ng Google Play Store. At nalagyan ko na po siya ng ilang mga application dito. Siyempre, tinignan ko na rin po yung ating Antutu benchmark test para po meron tayong idea kung gaano pong kalakas yung smartphone na to. At ito po yung ating score guys. Mukhang familiar po siya kung gaano po siyang kalakas. Dahil itong Snapdragon 8S Gen 4 is parang kasing lakas po siya ng 8 Gen 3. Yan guys. Mukhang maganda pong i-review to at magandang i-compare po ito sa mga smartphone po na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 para makita po natin kung sino ba ang mas maganda at kung sino po yung mas maganda sa mid-thermal. Yun guys, yung mabilis na video muna natin. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.